Dito muna tayo sa sinabi ni Roqueta. Sabi ni Roqueta, congratulations to the Office of the Vice President for COA's unmodified opinion on OVP's 2024 budget. Ito ang sabi ng COA. The attached report consists of the independent auditor's report, audited FS or financial statements, observations and corresponding recommendations, which were discussed with concerned management officials and staff, and the status of implementation of prior years' audit recommendations. So, yan. Opinion. Yan. Sabi, we have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of financial performance, cash flows, changes in net assets equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year, then ended, and notes to the financial statements including a summary significant accounting policies. Ito na yung sinasabing cleared daw, sinasabing cleared. In our opinion, sabi ng COA, the accompanying financial statements presents fairly in all material aspects the financial position of OVP as of December 31, 2024, and its financial performance, cash flows, changes in net assets or equity, and comparison of budget and actual amounts for the year, including summary of significant accounting policies in accordance with the public sector accounting standards. So basically, unmodified opinion to. Ang sinasabi nila, wala rong perang kinurakot si Sara Duterte. Hindi naman yun. Ang sinasabi lang nila, yung mga papeles na isinumite ni Sara Duterte ay accurate at tama. Yun lang naman. Yung unmodified opinion ay ginamit nung kampanya ni Leni Robredo bilang patunay na hindi raw corrupt si Leni. Tapos ngayon, ginagamit ng partido ni Sara Duterte the same argument na dahil unmodified opinion, hindi raw corrupt si Sara Duterte. Kapag narinig na makakamping yan, baka hindi rin sila mag-agree. Diba? Sigurado mga kababayan, sasabihin na naman ng mga DDS, o ayan, for the second year, sa ikalawang pagkakataon, sa pangalawang taon ni Sara Duterte bilang vice-presidente, unmodified opinion na naman ang sinabi ng COA tungkol sa kanyang paggastos ng pera. Unqualified opinion, unmodified opinion, blah blah blah. Ibig sabihin, hindi corrupt si Sara Duterte. Ulitin natin. Ulit-ulit no? Ulit-ulit. Pang ilang beses ko na sasabihin to mga kababayan. The rating of an unmodified opinion or unqualified opinion has nothing to do with the compliance to the law. Sa Tagalog, yung kanya pong pagkakaroon ng unmodified opinion ay hindi po ibig sabihin yung kanya mga gastos ay compliant sa pagsunod sa batas. Okay? Yun din po ang sinabi ng COA, hindi po galing sa akin yun. Clarification on the use of the phrase highest COA audit rating. 2022 pa to ha. Anong sabi? Given the misconception that the use of the phrase highest COA audit rating may cause a potential impact on decision makers and the public, the COA would like to clarify again that an audit opinion should not be viewed as a rating, score, or grade with ranking of highest to lowest. Yung audit opinion daw pertains only to the financial audit conducted by the COA auditors. It may be unmodified or modified depending on whether the agency's financial statements are prepared in all material respects and in accordance with applicable financial reporting framework. Basically lang, ibig sabihin dito, nakapagsumite ng papeles si Sara Duterte sa kanyang lahat ng gastos. Yun lang yun. Yun yung unmodified opinion. Pero, eto sa huling paragraph. Pakita ko sa inyo sa huling paragraph. It is important to note, okay, yan ang sinabi dyan tayo pupunta, that the financial statements only represent a facet of an agency, o hindi raw yan yung kabuuan ng ahensya, yung financial statement. Ibig sabihin, kapag sinabing unmodified opinion or unqualified opinion, yon ay isa lamang parte na representasyon ng buong ahensya. Hindi ho yun ang kabuuan ng kanyang performance sa paggamit ng pera. Meron pa pong iba. An audit opinion does not provide any conclusions on the agency's level of compliance with laws, rules, and regulations, nor the application of the principles of economy, efficiency, and effectiveness in the agency's
operations. O anong ibig sabihin? Simpleng-simple lang ho, mga kababayan. Napakasimple lang. Ipinapakita lamang daw ng COA unmodified opinion or unqualified opinion yung papeles. Papeles lang. Ngayon, hindi raw niyan ipinapakita yung compliance o yung pagsunod sa batas ng ahensya. Okay, for example, ganito. Kung sa issue ng confidential funds, sinabi ni Sara na siya ay merong certification galing sa AFP na ang Office of the Vice President ay nagbigay ng 15 million yata yun, di ba? Parang 15 million pesos para sa Youth Leadership Summit o yung YLS. Idineklara yun ni Sara Duterte. Merong certification. Pak! Andyan, ipinakita sa COA. Tinignan ngayon ni COA. Sabi ni COA, oh, kinuha sa confidential funds. Tapos, meron namang papeles, kompleto naman ng requirements. Merong certification galing sa ahensya. May certification galing sa Office of the Vice President. May certification na may mga recipients, etc., etc. Kompleto ng papeles. Yun ang unmodified opinion or unqualified opinion. In terms of compliance o sa pagsunod sa batas, hindi lamang yun ang tinitignan. Ngayon, mga kababayan, nabisto doon sa hearing na ginawa ng Blue Ribbon Committee ng Kamara de Representante na hindi pala ginamit sa tama yung certification na ibinigay ng AFP. Sinabi po ng AFP na hindi po yan ang dahilan kung bakit humingi sila sa amin ng certification. Binudol daw sila ng OVP o DepEd yata yun. Parehong hawak ni Sara eh. Hindi raw yun ang dahilan kung bakit sila nagbigay ng certification. Yung certification daw na ibinigay ng AFP patungkol sa YLS ay dahil humingi itong DepEd nga yata, humingi ang DepEd ng patunay na nagkaroon ng event. Yun lang. Magkaiba ho kasi yun. Iba ho, yung nagbigay ka ng pera para magkaroon ng event sa nagtanong ka lang kung merong event. Ayun, doon na bisto ang DepEd ni Sara Duterte. So, imagine na mga kababayan, imagine this. Kompleto ng papeles, may certification galing sa opisina ng Vice Presidente o DepEd, may certification galing sa AFP, tapos, merong non-compliance sa batas. Paano mo ngayon ilulusot yan? Nakabalita na ho ba kayo na binawi na yung kanyang notice of disallowance? Kasi ako hanggang ngayon, wala akong nakikita. Iaapila daw nila, sabi nung August 2024, iaapila daw nila yung notice of disallowance sa 73 million sa OVP. Wala naman. Yung sa DepEd, 12.3 billion pesos ang notice of disallowance, guys. Wala pa. So, yung level of compliance niya sa batas, hindi pa rin malinaw. Kung compliant siya, o di sana, mga kababayan, 2024 pa yun. August 2024. May 6 months siya para i-apila yun. Tapos hanggang ngayon, wala pa rin pagbawi. Natapos na yung fiscal year. Wala siyang choice, kundi paliwanag yan. Kaya nga buhay na buhay yung impeachment trial eh. Kaya buhay na buhay yung impeachment case dahil dyan eh.